Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Kumusta na kayo dyan? Ang lola nyo ay walang masyadong video kasi may trabaho ko best. At saka kahapon ang aga nilang gumising, sobrang aga. Ayoko mag-video na nandito yung mga anak ko at mister ko, hindi ako makapag-concentrate. So, sana okay lang kayo dyan, best. So, diretso tayong magbasa kasi sayang yung oras. Nandito magbasa ako sa isa sa nag-private message dito sa atin. So, shoutout sa inyo. At alam mo best kung sino ka. Dear Ate Sally, good day po. Pa-advise lang po ako sa iyo. 1 year na po kami ng kano ko from Sweden. Nagplano na po kami na magpakasal pag uwi ko sa Pinas. Dito ako ngayon sa Middle East. At pagkatapos niya ma-vaccine, punta na siya dito sa Pilipinas. Ang problema sa ngayon, wala siyang trabaho. 59 years old na siya. Ako naman ay 34. At wala akong anak. Single siya. 10 years single ka best. At 10 years divorce na yung afa mo. Ang tanong ko, makapunta kaya ako sa kanya? Plano namin pagdating sa lugar niya, pakasal kami. At pwede ba ako mag-apply ng permanent visa kahit wala pa siyang trabaho? Nasa countryside siya nakatira at malaki ang lupain niya. Kaya lang, wala siyang trabaho. At kung makakuha ako ng permanent visa, makakita kaya ako diretso ng trabaho? Ate Sally, need ko lang ang advice mo. Nakitrabaho lang siya sa nanay niya. Mga 20 years na din nanay niya na may negosyo doon. Siya ang nagkuha income niya. Doon siya nagkuha ng income niya doon sa trabaho niya. Tumutulong siya sa mama niya na may negosyo. At register, wala siyang bayad sa tax. Sa nanay niya kasi, di siya na-register. Bisaya dyan, na-register. Bisaya, shoutout. Pero may sarili siyang bahay at may sarili siyang lupain. Ate Sally, paano ba gawin namin? Pati siya, di niya alam anong gagawin sa mga papel dahil wala siyang trabaho. Sabi ko naman, soon pensioner ka na. Gusto na niya kasi na magkasama kami. Ang problema, wala siyang trabaho. Pero maka-provide naman daw siya sa mga expenses namin kasi may pera siya sa bank. Salamat, Ate Sally. Magulo yung apa mo ba sa? Wala siyang trabaho pero may pera siya. So, consider trabaho na yun. Kung kumakita siya ng pera nang dahil doon sa ginagawa niya, trabaho yun. Pero ang sabi mo dito is hindi siya naka-record sa... Wala siyang tax na binabayaran kasi nagtrabaho lang siya dun sa mama niya. Kumbaga parang mama lang niya nang bigay ng dito bawal yan. Nandito ako sa Europe na pag kumikita ka ng pera dahil may ginagawa ka, dapat naka-record yan. Kasi kukuhanan ng tax yan eh. Ang trabaho na kumikita ka ng pera dahil sa trabaho mo at hindi mo hindi mo pinaalam na kumikita ka ng pera. Kumbaga parang tinatawag nila na black money yan. Lalo na kung malalaki yung pera na nakukuha mo. Tinatawag nila na black money. So, pag malaki talaga, kailangan may tax yan. Pero sabi mo wala kasi sa nanay naman niya yun. Negosyo ng nanay niya. Tumutulong siya dun. At hindi nga naka-record na may trabaho siya kasi wala siyang tax, wala siyang ganun. So, parang at 59 na siya. So, ang iba dito, pension na yung nag-pension na yung 59 years old. Pero mauna ako, sabi mo mag 1 year na kayo. Ang plano nyo is magpakasal. Pag uwi mo sa Pilipinas.
kasi nandun ka sa Middle East. Nandyan ka sa Middle East ngayon. Pagkatapos niya, may pera talaga yan si Afam. Kasi sabi mo, magpakasal. So, ang gusto ba niya, best, is 2 beses kayo magpakasal? Magpakasal sa Pinas, magpakasal dito sa Sweden. Kasi sabi mo, magpakasal kayo pag uwi mo sa Pinas. Pupunta siya pag nakavaksina siya. Ano na yan dito? Parang, kumbaga, open na yung vaccination. Parang halos lahat na na-vaccinahan. Hindi naman halos lahat na, pero nagsimula nang i-vaccine yung mga tao dito, best. So, sabi mo, pag na-vaccinahan na siya, nagkaroon na siya ng vaccination, pupunta na siya sa Pinas at magpakasal kayo. At bago naman kasi magpakasal, ang daming requirements ba? So, sabi mo, 10 years divorce naman siya. So, free talaga siya magpakasal kasi divorce na. So, isa kasi sa requirements yung mga divorce paper, divorce documents na okay na siya magpakasal. At ikaw, okay ka naman, malaya ka kasi single ka naman. So, si Alpha mo is, ang problema niya is wala siyang trabaho. Pero isa sa requirements kasi dyan, yung may sarili siyang bahay. Kailangan dyan yung ma-income. Kasi kukuhanin ka niya. Or kahit ang pagpunta niya sa Pinas para pakasalan ka, gano'n ang ginawa ng Mr. ko kasi sa Pinas kami kinasal. So, kailangan nila yung proof of, kumbaga yung income nila, na may income talaga sila. Kasi pakasalan ka niya, and after pakasalan ka niya sa Pinas, kuhanin ka niya. At tulad ng sabi mo, kukuhanin ka niya, titira ka doon, may bahay naman siya. O pasado siya doon, may bahay siya. Kasi sabi mo may bahay siya. At kailangan dyan yung income best. Kasi isa sa requirements yan, katibayan na kaya kanyang buhayin. Kung sabihin niya, kaya kitang buhayin. Hahingan siya ng documents. Kailangan niya nang maipakita na may income talaga siya. Doon siya mahuli nun. Kung may income pala siya, wala siyang binabayarang tax. So, hindi ko na alam yung process dyan. Pero kailangan niya ng proof of income niya best. Na meron siyang katibayan na kaya ka talaga niyang buhayin. Dahil meron siyang kita na ganito. So, sa Mr. ko, kailangan yun. Pinapasa niya yung katibayan na may trabaho talaga siya. At may income siya. At katibayan din ng mga documents na bahay mo yan, na tinitirhan mo. Or kaya, dyan ka nakatira na nirerentahan mo yan, katibayan na meron kang nirerentahan at kaya mong bayaran yung renta ng bahay na tinitirhan mo. Ibig ko sabihin sa lalaki yon, hindi yan sa'yo. So, yan, isa kasi yan sa mga requirements, yung katibayan na meron talaga siyang bahay, meron talaga siyang income na kaya kanyang suportahan pag pumunta ka na sa country niya. At sa pagpapakasal, kasama din yun, best. Kailangan din yun. Kasi hindi naman pwedeng kasal-kasal dyan. Tapos hindi pala kayang buhayin. Ayaw nila dito sa ibang bansa yung mga ganyan. Kasi parang dagdag problema lang yan. So gusto nilang masigurado na kung anong ginagawa ninyo is pumasa sa mga kailangan nila. Pag hindi yan pumasa ay ano pang inaantay? Basura. Inaantay. Pag hindi ka pumasa sa documents, ulitin mo yon hanggat pumasa ka. So sabi mo, ano ba yan? Ano bang gagawin ko? Kasi kung gusto kong, pwede ba akong maka-apply ng permanent visa kahit wala siyang trabaho? Permanent visa? Kasi yung sa akin parang permanent visa na rin yun. Kasi family reunification yung sa akin. Maraming type of visa best na pag nag-a-apply ka, depende sa kung saan ka pupunta, anong pupuntahan mo, anong klase ang dahilan kung bakit ka pumunta dyan. Sa akin kasi, ang dahilan nun is family reunification. Kasi, ang pupuntahan ko is asawa ko. So, longer stay or forever stay. Parang ganon. So, walang maraming cheche. Maraming ang documents, pero nakompleto ko naman. At wala silang masyadong pinapahirap sa akin. Kasi asawa talaga ako. At legal talaga ako. At, kumbaga, pupunta ako dito, wala silang maraming question kasi asawa ako ng pupuntahan ko. Pero pagdating sa hindi mo pa asawa, marami silang question dyan, best. Kasi ayaw nila ng dagdag problema dito. Pero kung yan ang gusto ng afa mo, ano bang gagawin? Pwede ba mag-ano dyan? Permanent visa? Siguro pwede yan. Pagkasal na kayo, best. Ang masasabi ko lang dyan is, mag-ano kayo, best? Magtanong kayo diretso sa embassy ng Sweden embassy. Sila mismo ang makapagsabi sa inyo, best, makapag-advise sa inyo kung anong dapat gawin.
Kasi kung gusto ng AFA magpakasakay sa Pinas, marami siyang documents gagawin best. Marami siyang documents na ipasa, ihanda, at ganun ka rin. Single ka, so kailangan mo ng certificate of no married, kumbaga sinumar, birth certificate. Maraming documents yun best. Makikita mo rin yun sa embassy kung anong kailangan nila para magpakasal ka dun sa Sweden. Filipina to Sweden na magpakasal, anong mga requirements? Pag sa Pinas kayo ipakasal, kasi iba yung requirements ng Pinas. So, pag sa Sweden naman, kung siya naman, magpakasal sa isang Pilipina, doon sa Pilipinas, marami din siyang ipasang document. So, ngayon pa lang, kung yan ang gusto nyo, pag-usapan nyo mabuti yan ng AFAM nyo best, at i-consult nyo yan sa embassy, sa Sweden Embassy. Kasi doon nyo makikita kung ano talaga ang kailangan ninyo. Ang yung permanent visa, baka mamaya nyo na pag-usapan yun best pag nauna na yung kasal. Kasi mukhang kasal muna ang dapat ninyong pag-usapan dyan. Kasi yung sabi mo, pakasalan ka naman yan pag-uwi mo sa Pinas. So, doon muna kayo mag-focus sa mga requirements na kailangan para makasal kayo best sa Pinas. Kung yun ang gusto nyo. Kasi ganun ang ginawa namin ng mister ko. Siyempre, LDR din kami ng mister ko. At bago nangyari ang lahat, kinakausap, kumbaga, kinoconsult ni Mr. yung ano ba talaga ang kailangan, mga documents na kailangan. So, meron kasi ditong Philippine Embassy, dito sa Europe na andito ko, dito sa Belgium, meron ditong Philippine Embassy. Doon nag-message din yung Mr. ko dyan, ano ba talaga ang kailangan ng isang Belgian na magpakasal sa isang Filipina. So, ganun din ako. So, nakikita naman yan sa Belgium Embassy kung anong mga requirements talaga ng isang Belgian man na magpakasal sa Pilipina, or ano din ang mga kailangan ng isang Pilipina para magpakasal sa isang Belgian. So, sa'yo, ganun din best. So, mag-consult kayo sa Sweden Embassy kung anong kailangan ng isang lalaki na magpakasal sa isang Pinay, at Pinay naman magpakasal sa isang Sweden. Swedish, kasi Sweden country yan. Swedish, yung mga nakatira doon. So, ganun yun best. Mag-consult ka doon para sure kayo kung ano talaga ang kailangan. Yung permanent visa, parang automatic na yun pagkasal na kayo. Kasi ganun ang nangyari sa akin best. Nag-focus muna kami sa mga requirements, kung anong kailangan para makasal kami sa Pinas. At yung nakasal kami, yun, automatic na yun. Yung visa na pagpunta ko dito sa country ng mister ko, reunification visa yun. Parang, ano na yun, I can stay wherever I want kasi asawa ko yung puntahan ko. Family reunification yung visa na kinuha ko. Maraming type of visa best. So, kung yan naman pala ang gusto ng AFA mo, magpakasal kayo, mas okay yun. Mas, yung sa akin kasi walang masyadong, kahit sa airport, tinignan yung visa, ay, pala, asawa pala siya. So, tuloy-tuloy yung best. Hindi yung, ay, ano ba to? Kasi bawal dito yung pag hindi ka pa asawa, marami silang tanong. Kasi ayaw nga nila yung dagdag problema best. Gusto nila sigurado, ang pagpunta mo sigurado. Katulad na lang ng pera. Kailangan merong sapat na pera yung pupuntahan mo. Or ikaw mismo, kung kaya mong suportahan yung sarili mo, may pera, enough pera ka ba? Kung visit yung pag-usapan natin, kasi iba yun eh. Ang visit visa, iba yun sa talagang kasal ka na eh. Pagkasal ka na, wala pakialam. Kung pumasa na yung mister mo, siyempre napasa na niya yung mga documents na meron siyang bahay, meron siyang trabaho. So, wala nang masyadong kuti-kuti. Sa Bisaya pa kuti-kuti. Yung sa akin, madali na lang yung ko dito. Siyempre, ipasa ko muna yung mga documents dun sa Belgian Embassy dyan sa Makati. At ipasa ko lahat ng mga interviews. Maraming interviews, Vesh. So, kahit anong visa na puntahan mo, meron yung interview. At kailangan siguraduhin ninyo na kumpleto yung documents nyo. Ako mismo nag-process. So, kumpleto yun. Alam kong kumpleto. So, pag gumamit kayo ng ibang agency or so, siguraduhin nyo rin na kumpleto yun. Kasi kasama ko sa pag-a-apply, taga dito rin yung asawa niya sa Europe. Ganun, gumamit siya ng agency. Ang laki daw ng bayad niya. Pagpasa niya dun sa cashier, dun sa mismo pagpasa doon, may kulang pala. Ngayon, ang problema siya. Kasi ang laki na ng bayad niya, tapos may kulang. Pag may kulang, best, ganun lang yan, naka-step by step. Number 1, ito ang kailangan. So, tingnan yan. Pumasa yung una, tanggalin na yan, ganun. May kulang ka dito. So, ibalik yan sa address. So, ikaw na magano dyan, may kulang ka. So, ayusin mo yan. So, ganun lang yan. Yung sa akin, kompleto kasi alam ko kasi, ako yung gumagawa. So, nasundan ko yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, mga ganong factor na mga documents. So, kompleto ako. So, diretso, ganun. Pagkatapos, pag pumasa ka yung
sa mga pagpasa mo ng mga documents mo, diretso interview yan, bes. So, yun sa akin, diretso interview yan. So, focus muna tayo dyan sa ano mo, bes. I-focus mo muna yung mga documents nyo para magpakasal kayo. Yung permanent visa, madali na lang yan pagkasal na kayo ng afa mo. So, i-consult nyo sa Sweden Embassy kung ano talaga ang mga requirements ninyong dalawa para magpakasal kayo sa Pinas. At kung makasal na kayo sa Pinas, isa sa pinakamadaling magpakasal sa Pinas, mura lang kasi. Kahit nga simpleng kasal yan, civil lang kasal dyan, kahit nga less than 20,000 o ano, okay na yan. Dito best, ang 20,000 utot lang yan. Ang dami, depende lang kasi yan. Pero pag dito kayo kinasal, mahal talaga dito. Marami, sa mga gamit lang, mahal talaga. Kailangan ng malaking pera. Kaya, why sa Mr. ko, ba't mo naman kailangan gumastos ng malaki if pwede naman sa maliit na halaga. Ganon yun. So, madiskarte ang Mr. ko. So, nagpakasal kami sa Pinas lang talaga. So, ganon yun. So, malaya ka, bes. Okay ka kasi single ka. So, good luck sa inyong lahat. Pag-usapan nyo ng afa mo, bes. At itanong nyo sa embassy ng Sweden. Doon, sila mismo ang makasagot nun. Marami silang contact information, mga customer service, mga ganong factor. I-contact niya yung mismong embassy ng Sweden. Pwede niya diretso yung tawagin. Si Mr. ko, tinatawagan agad niya yung Belgium Embassy. Or Philippine Embassy na nandito sa Pilipinas. Ganon din si Mr. ko. Kasi para sure niya na, Pilipina pakasalan ko. So, sa Philippine Embassy ako tatawag. Ano bang kailangan na isang Pilipina? Hello? The number you dial is out of coverage area. So, hello, ano bang kailangan ng isang Pilipina para magpakasal sa isang Belgian? Ganon. Pero sa Pilipinas ka magpakasal. So, mga ganong factor best, contact nyo yung Sweden Embassy para mag-guide kayo kung ano ang dapat ninyong gagawin. So, good luck sa iyo, best, and maraming salamat sa pag-share mo ng iyong sitwasyon ngayon. At sana maging okay kayong dalawa. So, pray lang kayo kay God. God will make a way. Ganon. So, focus ka muna dun sa ano. Ang nagsabi ako sa kanya na bakit ang mga ibang Pinay nakapag-asawa dyan, di naman sila umuwi sa Pinas. At doon na sila nagtrabaho hanggang nagkaanak. Sabi niya, baka yung mga husband nila may trabaho, kaya nakakuha sila ng permanent address. Meron ka pa pala ditong meron kang dagdag sa baba. Bakit daw yung ibang Pinay nakapag-asawa dyan? Parang ako na yon. So, bakit ako? Parang, kumbaga itanong mo sa akin, bakit si Sally nakapag-asawa ng afam na ganyan, nakatira dyan, at hanggat nag-anak, tama ang sagot ng afam mo. Baka yung asawa nila may trabaho. Ang gulo naman pala ng afam mo, bes, naku, si afam mo talaga. Ginoo ko, Lord. So, itong video to, sana hindi ko siya si afam mo sabi niya baka naman sila may trabaho. Kaya sila nakakuha ng permanent address. Permanent address talaga, kasi kasal yan. Kinasal yan, bes. Ganun pa. Alangan naman, i-visit visa mo, asawa mo yan. Pwede siguro, i-visit mo lang kung ayaw mong patirahin sa'yo. Si afam, kung ayaw sabihin na afam mo, magbisita ka lang sa akin, huwag kang tumira sa akin. So, visit visa pa ron. Sa akin, permanent visa. Asawa ko yung puntahan ko, bes. Kaya, mas okay na magpakasal kayo. Kailangan talaga yung may proof of income siya. Wala nga daw siyang income delikado tayo dyan. Itanong muna niya sa embassy, bes, ng Sweden Embassy, para mabigyan siya ng guide. At sabihin niya kung anong problema niya, anong gusto niya masagot, para mabigyan siya ng tulong ng embassy. So, good luck sa iyo, bes. So, pag-usapan niyo ng afam niyo yan. At gawin niyo yung sinabi ko. Contact niyo yung embassy ng Sweden para ma-guide kayo kung ano ba talaga ang dapat niyo gawin. Ganon yon. So, good luck sa iyo, bes. At salamat sa pag-share mo. Magbasa muna ako saglit ng message dito. May ganong factor, ang bilis ng oras. Oh my God, ang bilis ng oras. So, magbasa muna ako dito. Shoutout kay Sister Gina Lynn Hatiko. Thank you, Ate Sally. Sa in love ka na sa kanya. Doon siya nag-comment. Ayan. So, kay Sister Dear Daniel. Hi, Madam Sally. Sobrang active and hot po ba sila? Sa mga afam po. Dito. Sobrang, depende sa klase ng afam, bes. Mahilig ba siyang gumamit ng Viagra? May ganung factor. So, hindi lahat ng afam mahilig sa mga ganyang factor, bes. Lalo pag stressful yung life nila. So, kung ikaw naman yung babaeng mahilig sa ganyan, siguruduhin mo yung kausap mo is mahilig din. Mahirap yung mahilig ka tapos hindi siya. So, mapunta sa hiwalayan yan. So, hindi lahat ng afam, bes, mahilig sa S. Ganun. So, meron din iba, masyadong mahilig dyan.
Depende na yan. So, ikaw, alamin mo kung anong gusto mo, best. Ano bang gusto mo? Yung mahilig sa S o yung simple lang, yung okay lang? So, kung sobrang mahilig sa S yung afam na kausap mo at hindi ka ayaw mo ng ganyan, basura mo yan, best. Ganun yan. Ayan. So, kay Sister Marjorie. Hello, Ate Sally. Meron po akong ka-chat na US Army daw po siya. Pero, nakaka-video ko na siya. Nakikita ko siya. Pero, nagduda ako dahil iba ang kilos niya kapag ka-video call ko siya. Nasa room lang niya nakahiga. Pero, never niya ako pinakita. Never. Bisaya, shout out. Saya dyan. Never niya ipakita sa akin kung sino kasama niya sa room. Ganong factor. So, may nag-comment sa'yo, best. Ikaw lang din pala to. Meron siyang anak 3. Pero ang asawa niya, wala na daw. 10 years ago pa. 10 years ago na. Pero ang anak niyang bunso, na pinasa sa akin, mga edad 3 years old. Kapag sinisita ko siya, di siya nagre-reply. Sin lang. Pero nagkukul siya sa akin. Pero di ko sinasagot. Ano ba yan? Sana mapansin mo to. So, sana mapanood mo tong video na best hanggang sa dulo. Sabi mo, yung asawa niya, 10 years ago nang nawala. Tapos meron siyang anak na 3 years old. So, meron siyang bagong babae. Ganun lang yun. Ano to best? Ang afa mo, prangkahin mo to. Sabihin mo, nawala na yung asawa mo 10 years ago. Ba't meron kang 3 years old na anak? So, meron kang bagong babae ngayon. So, sabihin mo to sa kanya, best. So, sabihin mo na, I don't wanna play game. Wala akong panahon dito para maglaro. Hindi na ako bata. May ganun factor. I'm looking for a husband who loves me, no one else. Ganun factor. At pakasalan ako at pakasalan ko rin siya. So, prangkahin mo to, best, para basura mo to. Basura ang mga katapat sa mga taong malabo. Hanap mo ba isang malabo sa dating site, best? Kung hindi, basura-basura pag may time. Ganon. So, huwag niyong pansinin yung mga afam na pasaway. Yung problema lang ibibigay sa inyo. Kasi nga, sayang yung oras niyo, best. Sayang oras niyo. Mahalaga yung oras. At kay Keril. Good noon, Ate Sally. Natats kaya ako. Sobrang bait mo. Champion ka talaga. Naalala ko rin yung sabon, best. May sabon ganun. Inspirable ang lahat ng mga ginagawa mo. I love. Ingat kayo. More blessings for your YouTube channel. Just watching your dream house. Maraming salamat, best. Sa panood mo yung dream house ko dyan. Meron pala akong dream house. Maraming salamat and good luck din sa iyo. Ganon. So, kay Mary Ann Hasmin. Hi, ganito ang afam ko. Kasi workaholic siya. Lalo na itong pandemic. Hindi siya bastos. If needy lang me. Hindi siya bastos. At if needy lang me. Send me money 3 times lang. May work naman din ako. Pakikot ng ring. You if kami na. Thank you. God bless you. And from Manila, Philippines. Shoutout sa inyong lahat dyan. Philippines! May ganun factor. Nawala kang Philippines. Ganun factor. Good luck sa iyo, best. Ang sabi mo ay si afam mo ay hindi naman siya bastos. Bastos. At nagpadala siya ng money sa iyo 3 times lang. Meron pang lang, best. 3 times lang. Pero okay lang, best. Depende. Gaano na ba kay katanggal, best? Pero at least nagpadala siya. Yung iba wala nga. Ganun factor. So, ikutin na. Dito ka naman sa crown. Katabi ang heart. So, posible makatagpo ka ng afam na nasa kanyang ugali at mahal ka, best. So, kilalanin mo muna yung afam mo, best. Sakyan-sakyan mo lang yan muna. Kung totoo siya, totoo talaga. At sabihin mo yung mga ayot gusto mo para alam nyo dalawa ang direksyon ng pupuntahan ninyo sa inyong relasyon. May ganung factor. Kay Florence Lauren, Happy Mother's Day, Miss Sally. Same to you, best. Mothers ka na ba? Mother ka na ba? Ganun factor. Sa mama mo na lang. Ganun. Salamat sa iyo, best. Kay, pag mahaba ang message ninyo, ay gawin ko na lang ng video, best. Ganun. Kay sister, ang dami nyo pa pala dito, best. My God, ang bilis ng oras. Ayan, shoutout kay Sister Delorosa Tuldanes. Good day, Ate Sally. Napakaganda po ng voice nyo. At saka, napaka-down to earth nyo po. Salamat, best. Akala ko ako yung maganda. At least, maganda naman yung boses. Salamat, best. At na-appreciate mo yan. Mana lang ako sa inyo. Ganon. Pangalawa lang ako sa iyo, best. Mas magaling ka dyan. So, ganon factor. Shoutout sa inyo kay Sister Aurora's Vlog. Hello, sis. Dumadaan lang. So, ingat ka dyan, best. May ganun factor talaga. Kay Sister Dolorosa, shoutout sa iyo, best. Kay Tess Medis, ayan. Shoutout sa iyo, Sister Tess. Ayan, mahaba pala itong message mo. Matagal na akong hindi nakapagbasa ng message mo, best. Good day, si Sally, and God bless sa kapwa ko ngayon nasa LDR. Continue lang tayo sa pagdarasal na sana
hanggang sa huli ay manaig ang nasa puso natin sa kanila na tunay na pagmamahal ay hindi hadlang ito. Hadlang sa pagsubok ng dumating na sa mundo. So, ang tunay na pagmamahal ay wala kasing makikitang hadlang yan eh. Kasi gagawin lahat. So, ayan. Upang sumuko, dahil kung talagang tinadhana sa atin ang afam ng Diyos, ay makakasama kayo sa tamang panahon. Kasi alam niya kung ano ang nasa puso mo. At kung ipinagdasal mo ito, nang nasa puso, ang Diyos ay ibibigay sa iyo. So, kung nagdasal ka talaga ng taos puso, best, ibibigay ni Lord yan. Tandaan niyo yan. Yan ang naayon sa pagdarasal ng puso mo at nabubuklo din kayo ng tadhana kasi alam niya parehas ang hangarin ninyo sa buhay. Ang makasama ang isa't isa sa habang buhay. Dito sa sign, nasa video mo sis, ang lahat ng yan ay nadama ko sa kanya. Nadama ko sa kanya. Ano ba yung video yung ginawa ko dyan? Ayan, so ang nadama ko sa kanya. Kung gaano siya kaseryoso sa buhay, hindi lang ako kundi sa pamilya sa pamilya ko, sinasama niya. Dahil sabi niya, kung ano ka man tatanggapin kita ng buong puso. At alam ko mahal mo ang pamilya mo. So mahal ko din sila. Sa isang taon ko ng paghahanap sa dating sites, binigay din ni Lord ang dasal ko na sana bigyan niya ako ng taong mabait at matino kahit di mayaman. Basta ang importante ay seryoso at masipag sa buhay. Yan naman na nabanggit mo sign ay nadama ko sa kanya. May malasakit, tumutulong financially at higit sa lahat, mapagmahal at very sweet at caring. Tuwing umaga sa pagising niya, ako ang unang nasa isip niya at huli naman sa pagtulog niya. Sana matapos na itong pandemic nang makapunta na siya dito at may plan na din kaming magpakasal. Sana nga ito ang tugon ng mga pinagdasal ko noong nakipagsapalaran ako sa dating site. 1 year bago ako nakahanap ng matino. So, I'm happy for you sa kapatid nating si Sister Tess Medes. God loves you best. Dininig ng Diyos yung prayers mo. Sakyan mo lang yung afa mo best. Huwag lang masyadong magtiwala na totoo na talaga. Kasi kahit sabihin natin ang magkasundo na kayo, talagang okay na kayo, kung hindi kayo tinadhana, wala pa rin mangyayari. So, sakyan mo lang yan best at maraming salamat sa pag-share mo. So, good luck sa inyong lahat. God bless sa inyo. Take care.